Ang kasawa ni kong teacher ko. Cellphone. Mama niya cellphone ka. Share po, di siya share. So, usa ka dakong pribilehiyo, no? Nga naako sa inyong atubang karon o mo share sa pulong sa atong buhi nga Diyos. Tungod kay tagingon na ni Sister Loverlyn, Lablab, nibalibad ko yung mga assistant pastor. Hindi mo assistant pastor kasi namin duha ka assistant pastor. Si Pastor Billy o si Pastor Wilson. So ako sa simbahan, gitawag na dyan kong older. Ang older kay tiguang, isa sa mga tiguang sa simbahan. That's why older. Dili elder, no? Older. Pero kapo nun, kanang dili na ko ma-express. Ganun na ako, anong ipawalin ko karon nga dili man ko pastor. So na, so during sa akong bunod-bunod time, gusto nyo ni Pastor Inting, labos ra sa Pastor Inting. Mo yun yung first fans na ako nga si Ma'am Vicky. Gusto nyo niya mawali. So, as a member, so, dili po ko pwede nga mabalibad. Kaya tungod nga, sugo ni sa Ginoo. No? So, dili po ko mabalibad. Dili po ko yung mga, dili ko pastor. Kaya nga ko ang manggod ko, na-challenge ko kay, gibunod man itong appeal si Loverlyn, si Lablab, di ba? Ni-appeal, paki-lower lang po kayo mag-feedback. So, na-challenge ko, sige, okay. Nga, pa sa pagbunot na ako, anak ko, sos, no, kung ako'y number 1, binanag ko, saan yung pagtanaw na ako number 1 sila number. So, na yung purpose ang Ginoo sa pagtanaw na ako sa verse, nga gihatag, pwede na kung ano, ka-brother Ani. So, ayan na rin ko sa rin, ka-brother Ani, usaw na ko ni. So, pero, nangayo ko giya sa akong buhi nga Diyos. Kaya ang akong pagpasabot is, wala ko'y capability nga mo share sa inyo sa pulong sa Ginoo. Tungod kaya ako sa kasimple nga tako, no? Dili ko, wala ko'y wala. Igo na ko older sa simbahan. Pero, tungod sa tumuhi ng Diyos, andam ko nga mo share sa pulong. Amen. So, karong taon pa po nun, okay? Sumato ta sa atong verse na sa sa Ezekiel 36, 26, 27. Kung matod pa sa 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you heart of stone and give you a heart of flesh. Ingon siya, hatanon ko ikaw bagong kasing-kasing o bagong espiritu. Kuhaon ko kanimo ang imuhang batuong kasing-kasing o bulihan ko sa kasing-kasing nga unon-unon. Yan, ibig sabihin, kay unod man siya, dili man siya siya. And then sa 27, I will put my spirit in you. So, ibutangan ta o espiritu sa Ginoo. And remove you to follow my decrees. And be careful to keep my laws. Yan siya. Ihatag na ko ang aking makalan, ipangingan mo ini. Matampo ka. Dalay ko na may bumaw na mga Diyos, kantang ko ng Ginoo, ang ako nagapaubos, iya sa inyong ilan, o nagapangani o kiya, God, ikaw Ginoo mag-uban ka na ko, ikaw Ginoo mag-hatag ka na ko, ang imong ila, ang akong ila, ang imong ila Ginoo, Lord Ginoo nga makabarog ako, o mabatbat na ko ang imong mensahe, ma-share na ko ang imong gustuhan ang imong kabubot ng Diyos. Ang mga pulong ang magagawas karon, imo ang dili akong pulong ko dili ng Diyos. Ang kanang uban, akong nabalik tungod kami ang Diyos. Nga ng Isos. Amen. So, before that, no? Mag-discuss sa ka about ang heart of stone. Pag may nang kang heart of stone, di ba? Na ganing kanta nga pusong bato. May nang pusong bato eh. Patuon na kasi. Kasi pero na. Namikay, ibigin ko. Basta, pusong bato ka ng buot niya, pasabot niya, masiunsaon niya o ka ng panguyab, dili yun siya. Isipot lang siya, pero kitaliksa na siya sa dayon. Wala siya puhangon, basta lahit siya. And then, a heart of flesh, maraming kasing-kasing. May mo galing kang kasing-kasing, labi na kasing-kasing sa babae. Pumuk na kayo.
Kaya manong kumain. Gawa na siya. No? Pero ang tinuod, kung sa mag-yun, sige, maliho ko basa, pati kay tagpabasa mi, kay ang akong Bible nasa apps na ko. Pero mas maayo na nga kamoy mo basa, kasi napod mo digay participation mo. Maka-participate mo, kamo estudyante na ko ron din, ako rin ako rin mag-teacher sa inyo, ha? And then palihog kusga, no? Palihog kusga. Kay tungod niya, na ako'y gihatag sa kong papa, 72 books, when I was 10 years old. Diatala ko yung Bible. Kasi si mama, si papa, na kanya-kanyang Bible. How many times na nila lang umanubasa ilang Bible. So mga pagbilitan sila sa mga Bible. No? Kung asa na yung pangutan sa totoo lang, ma, nag-share ko, ma, speaker ko sa kuwan, ma. Ako mama is dedraden na. Unya, naka-prepare na ka, wala, pag-yun ma. Unya, ang sabi mo mo, pero sige ako study ma, sige ako research, sige ako study. Unya, saan? So, sige, nagdala na ko, kung siya pa rin dahil, so nag-plaster ko. And then, nasang to, well, nagabantay ko sa yaba, kasi siyempre, bangon na naman ko siya. Well, nagabantay ko nga, asa gani ko makita nga, tumiyon si Jesus nga, Pedro, ihigog nga ba ako? Mga na. So, ano siya, sa Juan to ba? Sa Juan to. Pinoon, grabe pa, memory ako mama. Pero dili na ako mainumduman kung asa dapit siya na versikulo, kapitulo, versikulo. Tuon man, di-browse na po, search din po, ito ng strong, ang sa Bible na akong kina-refer, kina-reference is strong concordance. So, nag-reference din ko, oh, alamat, inuot yun ka ma. Nakita na ako dito. So, grabe memory ko mama. Totoo na, lahi-lahi na sila. Pero bisag isa may ka, one way ni, maglalis pa ng buwan. Matibaki pa ng buwan. How much more ka, hindi pali-pali sa iyo. Matibaki doon siguro ni. No? O, nagpalit of 72 books. Pagpalit of 72 books, when I was 10 years old, ikaw gamit ani. So, gagmay siya, kaya gamay siya nga, 72 books, gagmay siya. And then, siyempre, dili na nandiyo nato na malikayan, no? Nga tiguang na ta, older na ta, hindi na klaro. So, pinaanak, tuol, layo. So, nabutan kong apps ako ang Bible. So, nakakita kong apps ko, King James. So, siya, uban, primator, and then gusto na ko King James. Nakalaunod ko King James. Sige daw, dos correcto, tres. Klaro, ang Kristo gayon mo ay nagsulat, nining sulata o padala niya, pinaagi ka namo, nasulat dinili, pinaagi sa kita, diha sa mga papa, ng bato, kundi diha sa kasing-kasing sa mga tao, pinaagi sa Espiritu, sa Diyos mabuhi. Okay. Ang sige ko niya, ang iyang balao, dili pinagi sa mga tinta. Dili sa papal nga bato. Ang papal nga bato, kung ato siya nga noon, muni siyang isuwanta ni Jesus Christ mismo sa iyang kamay, ni Jehovah sa iyang kamot, dito sa bukid, yan yan, ni Moses. Dito niya isuwat ang iyang 10 commandments. Pero yun siya, dili imaho. Dili ang tinta, dili ang papal nga bato, kung dili ang kabaloranan niya, isuwat niya sa atong kasing-kasing. That is blessed. Part of blessed. So, padayon ta. Na? So, kaning Ezekiel, kanong 36, 26, 27, kinsa man giingnan niya? Kinsa man giingnan niya nga tagaan ko ikaw bagong kasing-kasing? Butang kanimo nga kumawis ko, kinsa man? Ang giingnan sa Ginoo, ang iyang mga katauhan. Ang iyang mga katauhan. Okay, ang iyang piniling katauhan. O iyang giingnan. Piniling. Okay? Ang ako pangutana karon. Kinsa ang iyang piniling katauhan? Ito na to. Deuteronomy 7:6-8. Kalihong basa. Okay? So, mutakin sa Old Testament. Kinsa ba ang giingnan sa Ginoo? Kinsa ba ang chosen people sa Ginoo? Kinsa ba ang iyang gipiling katauhan? Sa kadaghan-daghan, sa katauhan, diri sa kalibutan, no? Kinsa jud ang gipiling sa Ginoo? Nani gipiling Ginoo? Yes, naay gipili ang Ginoo. Kita kaha, napili ba ka sa Ginoo? Sige, palihog, basa. Kay kamo balaan nga katawan og
iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tanang katawan sa kalibutan kamo gipili sa Ginoo aron mahimong iyang kaugalingong katawan. Sige gipili kamo sa Ginoo, gimahal niya dili tungod kay mas tagan kamo kay ubang katawan, gani kamo may labing jutay. Utso apan gipili kamo niya kay iya man kamong gimahal o nagtuman sa iyang gisaad sa inyong katigulangan. Busa gikuha kamo niya pinaagi sa inyong gahom o gilawas gikan sa ulipon sa gahom sa hari sa Ehipto. Okay, siya kamo. Ang piniling katawan ni Kristo. Kung dili po kumusugot nga kamo, kita yun. Apil ko. Apil ko, dili kumusugot nga kamo lang. Kita. Ipiling katawan sa Ginoo. Another one. Exodus 9:5-6. Okay? Kung nagusiyutanon kamo kanako o nagtuman sa akong sugod, nahimo kamo ang pinili kong katawan. Ayan. Ako ang tag-iya sa tibo kalibutan o kamo pinili kong katawan. 6. Mahimo kamong usap kanasod nga mag-alagad kanako ingon nga pare. Usa ka katawan nga igahin alang pragayos kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Yan. Uy, naman lang ito Israelita. Oh? So, kamo nga nagtuman sa kabubuton sa Dios, kamo ang pinili. Kaya ingon ko sa Old Testament sa no? Ang chosen people sa Ginoo ang mga Israelita o taga-Israel. So, mag-story sa anong sila man hitabo, no? Okay? So, familiar ba mo sa storya ni Abraham? Yes. Okay? Kailan ba mo kinsa si Abraham? Amen. Love, na-item nyo nila? Okay, kinsa si Abraham eh? Father of all generation. Ha? Father of all generation. Father of all generation, at the same time, the father of faith. Siya ang panganahan sa mga pagtuo. Si Abraham. Tungod kay si Abraham, nakita sa Diyos nga mahigugmahon kaniya, mutuman kaniya, masinuntanon, mahadlokon, o mga nagipili siya. Okay, ang iyang asawa si Sarah, and then gisaadan siya sa Ginoo nga ang imong kaliwatan mahimong siya tanaw sa kabitunan, mahimong kadaghan sa bituon sa kalangitan o sama sa balas sa baybayon. Ma-count ninyo na dili. Dili. Ma-count ninyo ang bituon ang star dili. Dili. Ma-count ninyo ang balas dili. Dili. No? Yung anak kadaghan. Pero gisadihan ako, no? Kana dihang Israel, ang Jerusalem, ang Judah, isa na dyan nakakaliwat ni Abraham din ha, no? Mga Hudyo, isa na dyan kakaliwat ni Abraham. And then, nanong ingon ko masinuntanon siya, tungod kay pag sa dihatagan sa anak at the age of, ingon siya nga, ingon kay, buhay ko rin yung kaliwatan sa kaliwatan nga sama sa balas sa untay na niya. Unya karon wala tigulang na tinupos na si Sarah. Wala pa gihapon siya anak. Yung katawa kay Sarah sa diha giduaw sila sa mga duha ka angel, no? Katawa siya Sarah ang sabi. Asa siya pagahita ko, no? Wala naman ko gidugo. Wala naman sa administration. Tinupos naman ko. Para siya, no? So nagkatawa si Sarah, pero pinaagi sa gahom sa Dios. Na tinuod wala. Na tinuod, no? Ingon siya. Grabe pa to ni Abraham. Ingon siya na, dala ng kahoy. Asa rin pa, dito to sa bukid kay maghalad ta. Isip pasalamat nga, na ako, gatagan kong anak na ikaw. So, pag-ato nila dito, wajit ka balo nga, ihalad. Sa inyo ng Ginoo nga, Abraham, ihalad ang imong anak kanako. I-specify yun, imong anak kanako. Wajit siya nag-ingon nga, maghalad ka kamiro para kanako. Alam sa imong anak. Wala. Ihalad ang imong anak kung tuod man. Walay panuko. Imagine daw. Imong anak. Pak yun mo, sunugo mo, ihalan mo sa Ginoo. Diba? Bukong anak, pag yun mo. Imagine na, grabe ang dilit ni ano. Grabe ang pagtuo niya. Kaya kung ingon siya, naay, kung mamatay siguro niya ako anak. Kaya, ipalis sa Ginoo, diba? Pwede sa Ginoo. Diba? So, tuwad man, no? Taas ka istorya. Ihalad ko niya sa Ginoo. Ang iyang anak, sa aksyon na niya nadunggan,
gapon sa aksyon na niya patyon. Tingnan na Ginoo ayaw. No? Ayaw sa mali ng anak. Tuod man, ang bakba niya, ang ipangulo niya, na kamiro sa tama lagi ka naghalad. Yung siya ay nagkamiro dito, narito yung halad sa taas. Tuod man, na tinuod ang niyang ipangulo. No? Na ayun dito tinuod na snare, na spot sa kabagod, sa mga bago dito. O mo pa ilang halad sa Ginoo. So, that's why, Abraham, ang kaliwat ni Abraham, si Isaac na kay Jacob, kay Esau, si Jacob, o gilikanan sa 12 kakabanay, which is belong kanya kay Joseph Christ. So, ang ato ang mga grupo, mga Levi, mga Azer, mga Judah, gipangalan niya sa anak ni Jacob, ni Jacob. No, nga anak ni Abraham. Oh, diri na. No? Diri na sa New Testament tuman ang himuon ko ikaw og ang kaliwatan. Ang kaliwat nga sama sa balas sa baybayon o sama sa ituon. Okay? Diri na sa New Testament. Sige. Galacia. Ato ta sa New Testament sa Bagong Tugon ta, Old Testament tanto. So sa New Testament ta, kinsa iyang katawhan, another siya follow-up question. Galacia 3:7-9. So, kung gainan sa Ginoo, nahatagan pag bagong kasing-kasing, nahatagan pag bagong kasing-kasing, bagong espiritu, kinsa man yun. So, yung piling katawan, kinsa yun ang piling katawan, kaliwat ni Abraham, ang ituo sa pulong sa Ginoo. Sige, klaro ko na to sa Galacia 3:7. May kamo masayod nga ang mga tao nga anang napagtuo mao ang natuod nga kaliwat ni Abraham. Ayan. So, ang kasulatan daan nagginon nga ang Dios nag-isip sa mga dili Hudyo nga matarong pinaagi sa pagtuo, busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita nga kang Abraham, pinaagi kanimo nga kanimo ang Dios nalangin sa tanang katawan sa kalibutan. Baby, bituo si Abraham o gipanalanginan siya busa ang tanan nga motuo panalanginan usab. Oo ba mo igsuon? Yan, ang panalangin mga par sa Ginoo kay ituo mo sa Dios kaliwat mo ni Abraham. Ang klaro nga pagka-istorya. That's why diha na matuman ron nga kaliwat ni Abraham. Dili man mo by blood, pero by faith in Christ. Amen. So, dili man siya pinaagi sa iyahang dugo, kundi pinaagi sa dugo ni Kristo, nga giula sa cross, o nga atong ituhan niya makakagwas. So, ano na siya? Kamo, kaliwat. Kita, kaliwat. Galacia 3, paluwapan na to. 28-29. Walay lugayo na Grego, walay ulit ko nagawas mo, walay lalaki na babae, kamo pa man sa pinarin ni Panginoon. Kung kamo iyan ni Kristo, mga kaliwat na Abraham. Yan. Malinood wala ka sa Klaro na? Klaro na? Iya ba sa ni Kristo? Yes, kaliwat mo ni Abraham. Kay kaliwat mo ni Abraham, pinili mong katawhan sa Ginoo. Okay. Sige, another. Napaisa. Okay, Pedro, 1 Pedro 2:10. Og ang nahigugma sa iyang isig katao ana sa kahayag busa walay bisag unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Yan. So, no? Kaya pinili kang katawan sa Ginoo, hindi ka angay magbuhat o makaangin sa tong isig katao. Kay sometimes, Unang pulong manito unang buwan ito. So nabasa. Kani adto dili ka mo katawan sa Dios, apan karon katawan ka mo niya. Kani adto wala nay maluoy. Ang Dios kaninyo apan karon ikaluy-an na kamo. yan. Sa wala pa mo nito o kay Kristo, dili mo katawhan ni Kristo. Samantapal, diha nga nituo na mo, midawat mo kang Kristo, ngan sa naman mo karon. Kaya kung pangutanan, idawat pa mo kang Kristo. Amen. Kinsa man na nagtunga sa Diyos karon. Amen. Lalo na kay Jesus Christ, nagtuo ba mo? Amen. Okay. Kinsa man ang gusto makadawat sa sahad sa Diyos. Amen. Okay, amen. Okay? So, at matod pa si Sikel, kung sa gihingon sa Ginoo, I will give you sa taon,
Kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing, pulihan o sunod. Humok na nga kasing-kasing nga musunod na diha kang Kristo. Tungod kay ang kani nga kasing-kasing, isuwatan na sa iyahang saad o sa iyahang commandments. Okay, commandments? Sa iyahang balakot. So, this time, duha. Grabe na, imatsada. Duha. Pero isa ko na nagbuha. No? Okay. Isip mga pinikatawan sa Diyos. Unsa ang angay buhaton? Una, Obey the Lord. obey the Lord. So, muti pinakakuha. Una na ko sa tanawit itong obey the Lord. Ikaduha, Love the love the Lord. Lord. So, alam na ko, anuin na ko. Hindi pwede nga obey ka. O dili ko pwede, nalabra ko di mo ang Lord. So, kailangan yung duha mag-upan, obey and love the Lord. So, wala siya, nagduhan ako na din ako. No? Giduhan ako na. So, dito sa obey, ingon siya, i-reverse na ni sa tanan. Juan 14:15. Kung nahigugma ka mo kanako, Tumana ang akong sugo. tumana ang ako, sugo. Ora na siya. No? Wala. Diba, nakuha na ito, love, nahigugma. Obey, tumana ang ako, sugo. That's why, isa na ako na. Kung nahigugma mo sa Diyos, nahigugma ka kang Kristo, atong tumay mo na iyahan sugo. Okay? Ang Exodus, no? Ato sa tasawan, 14:21. Kung sa kayo nang nasa 1:14. Ang dawat sa akong sugo o nagtuman ini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan nahigugma kaniya, nga nahigugma kanako ug ang ako usab nahigugma kaniya og magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Okay. Kung nahigugma ka kang Kristo, motuman ka sa iyahan sugo. Sige, sa Exodus 20, wala na ako nakupangin din ha o versikulo. Kay familiar naman kayo na ako ng 10 Commandments, di ba no? Sugo. Napulo ka sugo na ng Exodus 20. Pero, wala. Ang tao makakyas. Ang tao dili katuman. Di ba? Labi na dyan ng bantayan ang adlaw ipagpahulay. Na? Ito yung makakyas kita. That's why, gili mo na lang sa dinuong duha. No? Gili mo na lang na duha. Sa Mateo 22. Ingon siya, 22, 28, 27, 28, 29. Ingon siya sa 28, higugma ang Diyos. So, wala na, nalapaw na ko sa kuwang kuwalian. Okay? So, kay Jan, sa 1:21, manilimu na kong story na ko nga, ma, asa rin ito? Asa ito? Muna siya, nakuha na ko. Sa 1:21, 15:17, mao ni siya ang pagpangutanan ni Jesus Christ kay Pedro. Kay Peter. Ngayon siya, Pedro, gihigugma mo ba ako? Nanapos dito. Sabi ko dito, gihigugma. Sabi ko magpagigugma, gihigugma man dito na ako. Siya, feed my lamb. So, pakan ako mga karnero. Pero lang ang yung isgutan. Ibig sabihin, mga nating karnero. So, atong espesifyan sa ang nating karnero, katong mga katawan, nga nituo sa Diyos, na mga bata pa, bago pa, nituo, that is lamb. No? And then, ingon na po siya, Pedro, bilog manguba ko? Ingon pa Pedro, anan pa Pedro, paruli-okay na pa Pedro. Bilog na, sorry ko ano, may bukman ko sa imo nga. Diba? Na naman ang sir, lumuya pangutan Diba, mag-uwi-uwi po na. Diba na? Yung ba na, pangutan yung mga asawa pangutan na, diba, uwi-uwi po na. Pero sa masay, kung asawa na ka, diba, nasukok na na. Mana na, pero uyag pa, uwi-uwi pa na. Pero gani, kung ba na asawa ko sa'yo, masukok na. Taas ng kilay. Ako'y pangutan mas kung ba na, mataas ng kilay. Kasoy. Aral ka na tayo. Dili makita sa pulong, kundi sa buhay. Di ba na? Makuha sa buhat, dili sa pulong. Timplahan yung kape, hindi kabuntag, andaman yung baon.
Andaman yung sanina, andaman yung sanbon, andaman yung prep. Kaya kalupangan, pagkaita, bakulimod. Bakulimod ka. Ingon ang Ginoo. Ingon ang Ginoo. Pedro, higog man mo ba ako? Ingon siya. Pungkol. Kita ba? Wala na. Pero ingon si ang Ginoo, pag umalingon sa Ginoo. Sino sa'yo ang Ginoo? Nalingkod na si Pedro. Kaya ingon si ang Ginoo, Aki mana ang akong mga karnero. Speaker na siya. So, ati manon, ibig sabihin, kanya na ko explain. Pagkat ikatulo kay gayon wanag yun, itingog si Pedro. Kung pa rin asawa, pangutang anak, iba din niya ng tingog. Ikatulo, Pedro, higugman mo ba ako? Wanag yun, si Pedro ni tingog. Ano yun? Pero kung sa'yo nakabalaw, sige, ginong na ingon ako siya. Okay? Pakalaan akong mga karnero. So, ibig sabihin, that's why ibaro po sa inyong katubangan para makashare po sa pulong, para makapakaon po sa iyang mga karnero. Kamo ang mga karnero sa Ginoo karon. Nabi sa gili ko, Pastor, nakapakaon gyapon po sa inyo ha. No? Nakapakaon, nag-share that's why ingon sa pagulot-bunot, ingon po si Pastor, Pastor Inting lagi. Pastor Inting. Kaya mas Pastor Inting mo yung isigunda ko ni Pastor Val. Sa kong suluran ko, lakibahan ko. So, picture ko rin eh. At tinukod yun. Napilig ko. Pero wala ko ni balibad. Sa diya mo ingon si Pastor Namo, na mulakaw ko. Ikaw sa iwali dito sa simbahan. Di Pastor. Hindi ko tunay nga nga dinis ko eh. Dinis ko. Pinara ko po. Pastor, dahil ko kung himog ka na ang wali. Tungod kay, sugo isa ginawa rin eh. Sugo. So, Pastor, ati manon na ko akong mga karnero, ang karnero ang gitugyan sa Ginoo ka na ko. No? Ati manon na to. Okay? Ingon siya, taker. Feed my lamb. Feed my sheep. Taker. So, ati manon, ayaw pasading ang imuhang karnero ro nagluya-luya. Kung nagluya-luya man siya, tambali na, at tuwan, tambali na ng imuhang karnero nina. So, ibig sa panahon nga imong membro, kasi imong membro ro, nagluya. Nagkaluya. Tambalan mo na. Di mo nang atimanon. Di mo nang adluon. Di mo nang imumakon. Ipakita di mo nga, di mahal mo ang karnero na pagmahal sa Ginoo. Kaya dapat imong atimanon. Dapat imong pakanon ang imong mga karnero. Karnero na sa Ginoo. Dili na karnero nimo. Nagina na. No? Siya, take care my lamb. Take care my sheep. Feed my lamb. Feed my sheep. So, yan na siya. So, tuod man. Dito man eh. Ito. So, ang Ginoo na sayod. So, nahigugma ba taliya o wala? Ha? Kaya kung ngayon ka ito nag-uyo, si Pedro ang isang sayod na ka Ginoo. Higugma. Wala ko siya na iyon. Kaya kung nakabala ko si kung naanabalaan na po lang si Ginoo, wala ni si Pedro na higugma niya, dili ko siya maingon nga take care of my sheep. Feed my lamb. Dili ko siya maingon ang Ginoo. So, nasayod ang Ginoo kung nahigugma ka o wala kaniya. Kung nahigugma ka o taphaw, ang sama na slightly, no? Taphaw lang yung imong gibati alang sa Ginoo. So, nasayod ang Ginoo na igsugod. So, una-una nga ang Ginoo wala nagtanaw sa ito kalaperan sa gawa sa atong pagkatao. Asa ni tanaw sa Ginoo? Kasing-kasing. Sunod sa atong kasing-kasing. So, nasayod ang Ginoo. No? Nasayod ang Ginoo kung nahigugma ka niya. Okay. Sa Mateo 28, muna ni ganina. No? Ingon siya. Sige daw, basa ka. Muna ni iyang sugo. Kaya di man nato matuman ang iyang 10 commandments. Hindi mo na nagduha sa Ginoo. Dili naman nato matuman ang napulo ka sugo. Kanina lang iyang sugo. Duha na lang, gihimo na lang iyang duha. Kung matuman na itong duha, matuman na ito ang 10 commandments. Okay, higugma ang Diyos. Mateo 28. Reverse ako rin, pero kasi mag-rampol ako ang reverse mo. Jesus, dito ba, gilugma ang Ginoo, nga imong Diyos sa tibok ng kasing-kasing.
sa tibok mong kalag ug sa tibok mong una-una. 38 kini labing dako ug labing importanteng sugo. Oh, then first ha. Ang ikaduha labing importanteng sugo sama sa una, higugma ang imong isikatawo sama sa imong kaugalingon. Amen. Unang sugo. Igugma ang Diyos sa tibuok mong pagkatao. Ikan sa imuhang kalag, una-una, espiritu, sa imong puso. Oh, una, no? Nga nga si pastor kasi may patawag bayanihan. Nga kasi may pabayanihan, kaya igugma na to ang atong Ginoo pinagis ng puso. Oh, mo-serve ta sa iyaka, magmasa pag simento, kaya maghimo pag simbahan. Mag-building ta. Isa pa, nagtapag kagluto niya sa kusina, wala ka na nimo gigamit imong kusog? Mag-shake me. Gigamit imong kusog to serve God. Lalo na imong kasing-kasing, imong una-una. Sa imong una-una. So, dili na siya, pag may kag una-una, so dili na tagaw, dili na yung mga, gusto na may result sa luto, no? Wala na, dili na, ang ginawa na sulod sa imong una-una, ang luto na. So, ibig sabihin, gusto kaya mabuhat para sa Ginoo, no? Diba? Tungod ka, ito niya, kabalan mo. Naligi, ano pa, gisuspense pa. Okay? Next! Oh, wala pa na yun. Balik din ako ang slide. Sige. Wala na kung may respond na ada yung buwan kay Tiuno. Deuteronomy. Deuteronomy yun. Sayes, 5. Taliyong basa. Higugma ang Ginoo sa inyong Diyos sa tibok ninyong kasing-kasing Kapon. kusog. Sa Old Testament, maugyapon ang iyang ipangayo. Sa New Testament, maugyapon ang iyang ipangayo. Huwag labaw sa tanan. Ang una, labas na, muna. Liguma. Ikaduha na lang ang liguma ang iyong sikatawo. No? Kaya kung liguma sa ka sa Ginoo, sa Ginoo, liguma yung sikatawo. Kung ayaw na libak-libak ka din na, kaya huwag ka na higugma na, kaya mo nang gilibak. Mayra sa tubang niya, pagdali mo gilibak. Si Sister Jiran, no? Kasi pangligya, huwag ka ng kwan. Huwag ka ng... Lamig kayo. Huwag ka ng kakalin. Mayroon ako na gaganan siya. Ano na ay suon? Ina ba nga? Lord, please, Sister Jiran. Ganan siya, gusto here. Kaya kung wala ko yung kwarta, tapos ka, kaya hindi sa ganang panahon, ang panalangin nasa mo ha, sa Ginoo. Kahiram na kay Sister Jiran. Huwag nga ay sakyanan yung isig na tao. Kaya tingnan nga lang. Sakay sila ba masakyanan ba? Balik mo dyan, bro. Kung ano ng bato, nakakapina. Kung ano yung talas na nung ano, nakabalik sa sakyanan. Nung italabingan na ayaw. Iyan ko sa Ginoo. Lord, kanalang hindi pa yung siya, ang iksoon kay pag nasi sakyanan, makasakay man tayo. Tinawag hindi. Tinawag hindi. Tinawag ato ang sakyanan, pero nagsakay ta, hindi na atong sakyanan. Nakasakay ta, nakaabot pa itong isa. Nakaabot pa itong sa fellowship. So, please, yan po na ito, panalangin. Libre pa yung tao niya sa tigna. Diba? Thank you, Lord. Amen. Siguro mauna ito atong isika. Tao. Sige. Altutan. Love the Lord God through obedience. Mo na ni Lord. Higog na ang Ginoo. Okay? Okay? Tingnan siya, if you love me, keep my command. Kung imong higog man Ginoo, bantayi ang iyang mga at iyang mga kabalakuranan. Okay? Next, ingon siya. Uy, makaisa. Ano man yung black ni Sipiyat ito? Kaya nga nung batayan na nato? Wala to siya ka. Siya, wala to ano nga, nakalay kay benefits. Kung bantayan nato ang subo sa Ginoo, kung tumano nato ang iyang kabubuton, naatay mga benepisyo nga makuha. Okay. Number 1. Benefit is unsa daw? Ang paginanan sa nga naigugma nato ang Dios mao ang gituman nato ang iyang sugo ug dili listo tumanon ang iyang mga sugo. Dili lisod. Tumalo ng iyang mga subo. Ano to? Sa moro to. Ikaw para Ginoo. Kung higog mo na imong isig ka, tao lisod na dili. Ha?
Sa nakikaaway. Hindi na mismo. Pero kuling-kulihon ka din haron. Bakansyon. No? Hindi na mismo. Ayun, gumawa naman nila mga sikataw. O ganin ang guban ng mga asawa. Ng mga trapit. Kaya dagan, gumawa naman nila sila. Rutiling. Ang gusto sa Ginoo is ang agape love. Agape love ang gusto sa Ginoo. Higugma na imong isip ka tao karon sama sa imong inahan, sa imong igsuon. No? Na. Gugma diha kang Kristo, amahanin mo na sa imong pagtuo, igsuon mo na sa imong pagtuo diha kang Kristo. That is agape love. Gusto sa Ginoo agape love, pero spiritual. No? Mana siya. Next. Another. He loved the Lord God through obedience. Balik na niya akong slide. Nga nag-benefits ako ganina. So dapat ka to, wala nang kabantayan. Kaya pag umanong mo sa akong slide, wala na ko ni ma-review. Kaya anong gabi kurang igamit. Nako'y gitrabaho niya akong mama. Basta, grabe ka, kanang na ako sa balay ron, so tiro kaya akong mama, hindi ko kaya na. Kuha guys akong mama, baka ng polisyo kaya akong mama. So, hindi kayo po kakakuan. So, pag umana ko sa slide, wala na ako yung ma-review. Yung ko na, yung laptop atong gamiton, isend na lang ako. Ang kagabi antes mo, final ko gabi, ihiram ko akong laptop sa akong anak. Kaya naging ko slide nga, ang akong anak. So, katong kagabi, yung ako mo finalize, aling sa akong slide niya. Kaya wala na ako na-finalize. Tungod kay, ihiram, idalas ko anak dito sa pagsabagay. Nagpatabang ko sa iya, sa iyahang report. So, wala ang akong gimo, nang itaki na lang ko sa akong mga dad ko. O karon nagkarambol-rambol ang akong slide. Karon. Okay, kaya dapat obedience mo na to. Benefits na sa karon. Sige. Love the Lord through obedience. Okay, 1:14 siya. Jesus replied, anyone who loves me, will obey my teaching. Iyang tumanon ang iyang mga kitudlo. Kitudlo sa Ginoo. My Father will love him. Ang akong amahan, nagtugma kaniya, and we will come to him and make our home with him. Himuon tag pulod anan sa Ginoo. Kaya puyo na ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Dito na natuman. Dito na natuman ang ingon sa Ginoo nga tagaan mo o kasing-kasing nga. Bless nga. Kunod na nga. Mahumok na kasing-kasing. Dili na baton. Kaya ni puyo na ang Ginoo dito kasing-kasing. Ang imohang nature. Sa Galatia 5, ang nature ni mo, the Spirit of God is, yan na, maagkop na, hindi ka kapalaaway, caring na kasi mga isang tao. Diba, the Spirit of God? So, sa Galatia 5, ito na mabasa, sumana siya. So, So, ibig sabihin, mahuhok na ka, tungo na yung silingan, pudool si mo kay manghirap o kwarta, imo ang inon nga kay kwarta, isang dagana. Daghan itong sinumbagay sa imong taka. No? Hindi mo kayo mo. Pero sa lihat nga, isa ko kay pahirap, mahirap mas mingan, may pahirap mas mingan. Yan na siya. So, nana, ang pakigdait, ang kalungo. So, mana siya. No, that's why, sa dali na ka maluoy. So, yan na siya. Then, another one. Providence, dos, one, ono, science. Ingon siya, is love that we walk obedience is human. Ang yan gugma, diha ta magalakaw sa matinumanon. No, obedience. Diha sa iyang mga kagustuhan sa iyang mga kaupan. Balik ka, benefits again. Okay. Nara, ang benefits. Kung sa'yo mo makuha, kung utuman, higugmaw ni mo ang Ginoo. No? Kung tumanon ni mo ang Ginoo sa mga benepisyo nga imong God. So, kung sa'yo first word. Bless. Okay, kabulahanan. Mabulahan ka igsuon. No? Napadyo ko nabasa ng kabulahan, pero nakalimutan kong asa. Iyong kaniwatan, mabulahan. No? The generation of your generation, mabulahan. Na siya. Okay, blessed those who fear God. Kung mahadlokon ka sa Ginoo, mabulahan ta. Sa liya magalakaw ta sa iyahang kabubuton. Kung ato siyang tumanon, mabulahan ta. Igsuon. Okay? Si Jesus mingon, ano sa daw? The word is, again is, ano sa po lang another word? Blessed yapon.
kabulahanan. Okay? Sa diha maminaw sa pulong sa Ginoo, sa diha maminaw ka sa pulong sa Dios, pinagi sa iyang mga kanakan, pinagi sa mga pastor, mga preacher, munsa kay may tabo? Munsa may tabo? Mabulahan. Naminaw ba karon? Naminaw ba karon? Amen. Una tulong karon diha. Naminaw ka. Ibig sabihin mabulahan ka kay nakapaminaw ka sa pulong sa Ginoo. And the last one. Ha? Mingon siya. Bulahan gihapon ang naminaw og mituman sa iyaha pulong. Anda ba ka mutuman suon? Yes, mabulahan ka kay andang ka mutuman sa atong way ng Diyos. Sa'yo naman to. Diba? Ingon siya, not burden. Dinig siya bukat. Sa'yo lagi kayo itong luma ang Diyos. O Lord, ipugmaw na ko ka, Lord. Pero Lord, isip ako man ron, Lord. Napamila ka ron. Unya na lang kung simba. Ilakay na po ka. Hindi ako simba. May gabi na may simba dito ko. Pagabot ito. Sometimes that is mga pagsulay lang sa atong kinabuhi. Now, which is dapat natong i-fight. You know? Ato na siyang pakikisugan. Because, ang atong kaway, hindi makita. Nasa sa kanunay na galibot-libot. Okay, nagwan na. Ngayon na ko mag-conclusion na isa. O, klarohon na to. Okay. Sige daw, basa tanan. Kay last na. Dili na nga. Deuteronomy, unaha. Deuteronomy 5:33. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. O, diba? The word there is prosper. No? The word is prosper. Gusto ba ka mo uswag suon? Amen. Now, kumano na to ang kabubuton sa atong buhi nga Diyos. Okay? Dili ka magpariha kay Judas. Judas. Kailan mo kay Judas? Judas Iscariote? Okay? Kani si Judas Iscariote? Tudlo ka. Usa ka apostol sa Ginoo. Apostoles siya sa Ginoo. Pero, tulo siya katuig nga naguban-uban kang Kristo. Tulo pero isa akong gibutan. Tulo katuig siya na uban siya sa Ginoo, nakapaminaw siya sa pulong sa Ginoo, nakatunog siya sa mga tudlo sa Ginoo, nakakita siya sa mga milagro gihimo sa Ginoo. Pero akong pangutana. Dito na sa Ginoo wala. Wala. Asa man si Juda? Sige mo ni Juda. Ha? Sariling interest ang iyahang una. Kaya makwartahan niya Ginoo, gibaligyan niya Ginoo. Gihigo ba niya Ginoo? Kaya baligyan niya? Wala. Pero igsuon, daghan. Dili nga ta magpalihan kay Juda. No? Makadungog ka sa pulong sa Ginoo. No for how many years? Nakakita sa milagro sa Ginoo nga gibuhat sa itong kinabuhi taga-angko na ito. Naay mga katubagan sa mga pag-angko. Naay milagro nga gihimo ang Ginoo sa itong kinabuhi. Pero ayaw himuang nga makawang ang tanan. Ison, ayaw himuang nga masayang ang tanan. No? Tungkol kay dili tanan. No? Ingon siya, dili tanan nagtawag ka na kung Ginoo makasulod sa gingarihan sa Diyos. Dili tanang mga nag-alagad sa Ginoo nga makita nimo yung maluwas. Like Judas. Na? That's why ang pinya na to. Higugmaw na to ang Ginoo. Para na for further na, para mahigugma na itong Ginoo, para matuman na itong sulod Ginoo. Okay? Isa, duha. Una, magbasa ta sa pulong sa Diyos. Hindi man yung Bible akong gitulo, Pastor? Ito Bible. Sorry, kailangan nila kong preaching. Dapat Bible ko rin Bible. Basa ta sa Bible. Tiyok naman na kay para po niya, hindi ko patagol kayo. Karon, panahon sa ting, delikado nga oras. Eh? Ikadwa, ayaw pag
lunga sa mga pag-ampo. Okay? Pray without ceasing, for this is the will of God. So, ayaw pagkulong pag-ampo. Gusto ba ka kabulahanan? Sa iyong kinabuhi? Gusto ba ka magmauswag ka? Prosperity sa iyong kinabuhi? Material, physical, spiritual yung utang? Gusto ba ka magmauswagon kay Igsoon? Amen. Akong ginikanan, so kaya kami Igsoon. This is the last one. Last one. Ang among pamilya, pobre sa kanang pobre. Grabe ka pobre. Wala may kuryente na kung nami ko nga sa kasagingan o kalubinan. Wala may TV. Wala kuryente, of course, TV. Nabadoy, radyo ra. Huwag ka di battery, kapalit. Bulad-bulad lang. Pero kusog, nadugay, nagsipan nina ko itong sa may kaedad na ako din. Itong anay nga nagpakya. Sige, kay kuha na, horror man na siya. Horror man na siya nasa nga kananong abot, kasi makarelate ana. Kasi ka-kurente guwal sa inyo ha, makarelate ana. Or else, nanamoy kurente niya kami. Radyo pala ito nga tayo. Grabe ka po, pre, ang akong pamilya. So, karon, ang akong mga igso, nakapalit og sakyanan, mga pagmumangkon, mga apo, nakita mga sakyanan. So, dito na ako i-remind akong igso, atong naman. Ako na ko sakyanan ko una ko, ibaligyan ako kay kapoy, kay maintenance. Muna ingon nila nga, kung masuko daw kasi mong silingan, papalitan sakyanan. Kay wala siya kalutunon, na siya kalutunon sa ulo. Ano papalitan sakyanan, kay guba-gubaan ang ano sa ulo. Asa na ko kung kalit fiesta. Kay one time, bonus na ko, gihurot lang palit sa ano, sa kanang sana, obligate sa akong multicab. Dili na dyan ko mag-multicab, ibaligyan na dyan, ibaligyan na. Di man dyan siya, di na ko mapayo na, ibaligyan na. Tawa na, ibaligyan. Nag-maintain o motor. Kaya ako itong kagustuhan, ibaligyan na, dili ko gusto. Mungkin mga akong tibuok nga, kuwan, nga bonus, dito lang kaingon sa libid yung upat, kabuok sa multicab. Ay, ako. Huwag naman ko alipang para sa kong bugas, sa kong kuwan, dito sa multicab. Motor, kabaligyan ako. So, hingan ako mama, karoon, ko ma, ang saan sa Ginoo na tuman na diya sa inyong pinapulit. Wala man sa imo ha, pero nana sa inyong mga kaliwatan, sa inyong mga anak. Nani mga sakyan na yung mga sakyan na yung mga pag-umangko ng mga tuman ang mga saan sa inyo. Makita na, no? So, kung tuunang panahon, grabe ang mga pobre, no? Ako pa'y tigdaro, anak mo alihang daro sa dilubinan. Ako pa'y tigpagurong, anak mo pinaman. Pero, maingon ko sa akong bana nga, wala ka kayo pangandoy mapay ko ka, Mar, kung turtian pa ka, Mar, grabe na panalangin sa Ginoo sa akong kinabuhi karon. Hindi na ako kamahayan, kaya kita na ako mapanalangin sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kumaipo ka ng pasakyanan, oo. Nasa, lamig ka, mga umaon, pero in actual na, lisod yun kayo na sakyanan. Maintenance daan, no? Pero wala ko yung gusto niya dito sa sakyanan. In God's will na. Na, mabot ang panahon, ang panalangin sa Ginoo. Kisaan na sa Ginoo, kisaan sa Ginoo, wala. O, dapat, gumaw na po, kumano na po. O, nakaroon sa lang daan, yung unang Ginoo, isa dili ko pastor, pero, share ko. Tumatay so good sa Ginoo. Lagi sa pagtumatay. Okay? Salamat. So, akong gawa na talang sa pagpalindog. So, hindi ba ako sa Latreya manghang nyo? Atong, ito, this is my desire. Latreya. Latreya team, ang tawag sa mga worship team dito sa mga Latreya. So, Igsoon, kung gusto ka nga magpagulahan, Igsoon, kung gusto ka nga mag-prosper ang iyong nabuhi, itong yan ang iyong kasikas.